Hi Leo, welcome. This is your reading. Tingnan natin kung anong kapalaran naghihintay sa iyo sa 2024. Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate at hindi halos lahat mangyayari ito sa inyo. Kaya kailangan be open-minded po tayo. Pag negatibo, huwag na po nating pagbigyan pansin at doon lang po tayo mag-focus sa positibo. Okay? Start na ako. Give me the message for Leo sa 2024. Ano yung naghihintay sa kanya? Give me the message for Leo kung ano naghihintay sa kanya sa 2024. Meron ditong Queen of Swords. Meron ditong Six of Swords. Give more information. Meron ditong Five of Wands reverse. Give me the message for Leo. Meron ditong King of Cups. Then Nine of Swords reverse. Give me the message for Leo, please. Meron dito Eight of Cups. Give me the message. Ten of Cups. Okay. Give me the message. Meron ditong Page of Cups reverse. Then Page of Swords upright. Give me the message for Leo. Okay. Seven of Pentacles. Nafe-feel ko dito, no, sa naghihintay sa'yo ngayong 2024. Meron ditong Queen of Swords and Six of Swords. Nararamdaman ko sa January, February hanggang March, okay? Andito ka sa energy ng Queen of Swords, Six of Swords, and Five of Wands. Hindi halos lahat makaresonate, piliin nyo na lamang. Nafe-feel ko dito na magiging ka ditong matatag. Kumbaga, marami kang nalampasan na pagsubok. Kumbaga, nakatuon ka dito sa panibagong chapter ng iyong life na kung saan may pagpupunyagi. Kumbaga, papasukin mo ang taon 2024, yan, pasensya na, utal na ako. Papasukin mo ang 2024 ng merong lakas ng loob, tapang, at tibay ng kalooban, na kung saan nakahanda ka ng muli sa pagharap ng panibagong yugto ng buhay mo, na kung saan malayo yung iyong pinapangarap, malayo yung gusto mong marating. Then nafe-feel ko din dito na meron kang mga mensaheng parating. Okay? Kasi kung makikita mo dito, marami ditong ibon. Nafe-feel ko na pinoprotektahan ka ng mga guardian angel mo, okay? Then nakikitaan ko rin dito na ginagabayan ka. Then nafe-feel ko din dito na meron kang gustong marating. Maybe may pinapangarap ka, bahay, or mga material na bagay. Pero nakikitaan ko kasi dito na mas magiging matibay yung pundasyon mo, okay? Then dito, by February, Six of Swords, lumabas. May mga pagsubok ka mang kakaharapin dito, pero nakikitaan ko to na malalampasan mo to, okay? Then nakikitaan ko rin dito na meron kang hinihiling, meron kang pinapangarap, na kung saan gusto mo tong makamit. Kumbaga, nakikitaan ko dito, kung makikita mo dito sa by January, sinisipat mo kung anong gusto mo mangyari o makamit. Then dito sa by February, pinaplano mo na. Ito lang na-feel ko. Meron kang pinaplano, buuin. Meron kang gustong mangyari. Or pwede rin sabihin na meron dito yung iba sa inyo bibili ng lupa. Okay? Ito lang na-feel ko. Kung hindi ka man bibili ng lupa, meron ditong iba magmamana about lupa. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko rin dito sa Five of Wands reverse. Nakikitaan ko dito na nahihirapan kang magplano, or pwede rin sabihin na marami kang
tagahanga or maraming sumusubaybay or maraming nag-i-stalk sa'yo. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito na hindi mo to pinagtutuunan ng pansin. Then nakikitaan ko dito dahil maraming humahanga sa'yo, mas nakatuon ko kasi ngayon sa goal mo, sa mga dream mo, sa pangarap mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang, i-claim nyo kapag positibo, okay? Then dito by April, June and July. Nakikitaan ko dito, dahil lumabas si King of Cups. Then si Nine of Swords reverse and si Eight of Cups. Marami man challenge sa buwan na ito. Sa napapagpasok ng April, may pagsubok pa rin kang kakaharapin. Pero, ganun pa man kahit may pagsubok kang kakaharapin dito, sinasabihan dito sa'yo na magiging positibo at magiging matatag. Dahil nakikitaan ko rin dito na malalampasan mo to, okay? Meron ditong travel na naghihintay sa'yo or pwede rin sabihin na nagbabala ka mag-apply next year, okay? Ito lang nakikita ko, pero ganun pa man meron ditong maaalintala or sabihin natin na mahihinto, pero sinasabihan dito na kailangan lang ng mahabang pasensya kasi nakikitaan ko dito na medyo mabagal yung pag-alis, okay? Pagdating ng May, okay? Nine of Swords, May. Meron dito na maaalisan ka kung ano man yung mga masasakit na naranasan mo kasi ito pa lang yung naghihintay meron ditong mga pagsubok na kakaharapin ka pero ganun pa man sinasabihan ka dito ng lakasan ng loob, maging positibo at manalangin nang sa ganun yung mga pagsubok na ito ay malampasan mo. Okay? Walang imposible sa panalangin. Then pagdating ng June, Eight of Cups, lumabas si Eight of Cups. Nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo may pag-aani. Kumbaga meron ka ditong landas na tatahakin na kung saan meron ditong transformation na magaganap sa'yo. Nakikitaan ko din dito na pupunta ka sa maayos or sabihin natin na meron kang gagawin, may mga proyekto kang marireceive kasi nakikitaan ko dito na may pagbabago or meron kang babaguhin sa sarili mo. Nakikitaan ko rin dito na meron ditong, kung makikita mo, laging dalawang butterfly, dalawang swan, and dalawang ibon, then may dalawang tutubi. So, ibig sabihin nito, merong partnership na parating sa'yo na hindi mo inaasahan, okay? Nafe-feel ko din dito na may luck, swerte, parating sa'yo kasi meron ako nakikita dito na message. Merong hatid na swerte kasi meron transformation, may mensahe at magkakaroon ka dito ng kapayapaan at merong luck. May swerte, okay? Ito lang nararamdaman ko. Then nakikitaan ko rin dito na magkakaroon ka ng klarong pag-iisip, pagdidesisyon, okay? Kumbaga, magtutuon ka dito sa malinaw, may kalinawan. Then, nafe-feel ko din dito, kahit pumunta ka sa landas na madilim or sabihin natin sa isang lugar na hindi ka masyadong familiar, nafe-feel ko dito na ginagabayan ka. Hindi ka protektado ka. Okay? Then, nafe-feel ko din dito, meron pa tong lihim, kaya hindi pa sinasabi dito kung ano pa yung naghihintay sa'yo. Pero ganun pa man sinasabihan ka dito ng manalangin dahil merong maganda naghihintay sa'yo, okay? Meron ditong bulaklak. So, ibig sabihin, meron ditong paglago, pag-bloom para sa'yo, okay? Ito na nakikita ko. July, August, September. Nafe-feel ko dito, sa Ten of Cups. Yung sinabi ko kanina, dahil lumabas ito na tigagalawa, meron ditong lovers. So, lumabas nga tong Ten of Cups. Meron ditong mabubuong pamilya na kung saan magiging maayos, masagana. And then, nafe-feel ko dito may abundance. Kumbaga, mahal ka ng tao nito, okay? Meron parating sa Scorpio, Cancer, and Pisces. And then, nafe-feel ko din dito na may pag-asa. Kumbaga, itong tao nito, kung ikaw man ay single or nasaktan ka before, dito mo mararanasan na may pag-asa, okay? Kasi, itong taong na to, parating sa'yo ay may klarong adhikain sa'yo na kung saan ito'y bubuo ng pamilya para sa'yo. Masasabi mo, nalampasan mo man yung mga pagsubok, ito pala yung naghihintay sa'yo. Okay, ito yung nararamdaman ko. Meron ditong abundance, may paglago, may expansion, and then nafe-feel ko dito na may growth. Okay? Then nakikitaan ko rin dito na pareho kayo ng layunin, pareho kayo ng gusto sa buhay. Meron ditong paglago akong nararamdaman. Ayun lang nafe-feel ko. May harmony. Then dito pagdating ng August and September, nafe-feel ko din dito na
medyo meron iba sa inyo na malilito sa sitwasyon, pero sinasabihan ka dito na kailangan mong maging positibo at maging klaro ang kaisipan mo. Meron ditong nahihirapan kung yung tipo bang meron ditong nagkakagusto sa iyo, yung iba sa inyo ha, meron nagkakagusto pero hindi mo alam kung tatanggapin mo tong tao na ito. Okay? Ito lang na-feel ko. Kasi nakikitaan ko dito na may pagkabata pa yung kanyang energy eh. Kumbaga hindi pa nito alam kung paano magdesisyon. Nahihirapan pa siya magdesisyon, or pwede rin sabihin kung isa kang bata, na-feel ko dito na pinag-iisipan mo kung ano yung tatahaking mong karera. Okay? Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na kailangan mong maging klaro sa iyong kaisipan, manalangin kung ano talaga yung gusto mong gawin para makapag-desisyon ka sa iyong tatahaking karera. Ito rin nararamdaman ko. Then, pagdating ng September, nafe-feel ko dito, Page of Swords. Meron ka ditong kaalaman, or sabihin natin na maraming kang madadagdagan na kaalaman na kung saan may paglago ka dito. Nafe-feel ko din dito na magiging kang matalino sa pagdidesisyon. Kasi meron ditong nahihirapan sa pagdidesisyon, pero nakikitaan kong malalampasan mo to at magiging ng malinaw sa iyo kung ano yung tatahakin mo. Kasi nakikitaan ko dito na meron ka ditong hiling na marireceive, or meron kang masasakatuparan. Kasi kung may kita mo dito, may paglago, okay? Meron ditong wish kang matutupad. Ito lang nararamdaman ko. Then yung iba sa inyo, makakatapos ng pag-aaral, yung para bang tipo na matatapos yung karera niya na kung saan may honor. Ito lang nararamdaman ko. Kasi nakikitaan ko dito na lagi kang matalino, mapag-aral, kung isa ka man is estudyante. Nafe-feel ko dito na meron ditong makaka-receive ng maraming award. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron dito na kung saan na hindi mo to inaasahan. Then nafe-feel ko din dito na wish granted to para sa'yo. Okay? By October, nafe-feel ko dito, Seven of Pentacles, upright. Ito na yung simula. Ito na yung simula ng pagpupunyagi mo. Kumbaga yung mga pinaghirapan mo, makikitaan mo na ng bunga. Then, nafe-feel ko dito na magiging kang stable, financial, sa karera mo, magiging maayos ang daloy, magiging maayos ang takbo ng buhay mo. Ito na yung nafe-feel ko kasi meron ditong pag-aani. Okay? May aanihin ka dito. Kung ano man yung mga pinaghirapan mo, may pag-aani na dito. Okay? Tingnan pa natin dito sa November and December. Hindi mo information. Okay. Masyado madami. Give me more information. Page of Cups. Then, November and December, nafe-feel ko dito, yung iba sa inyo magiging handa. Kumbaga, mababalance niya yung sitwasyon. Nakikitaan ko rin dito na papabor sa yung hustisya. Kung meron ka kung may gumawa man sa iyo ng hindi maganda, okay? Na kung saan naghahanap ka ng hustisya, meron ditong justice para sa iyo. Kumbaga, maaalisan mo yung mga bagay na hindi nakakadulot ng maganda sa iyo. And then, nafe-feel ko din dito sa King of Cups, meron ditong paglago. Ako nakikita. Meron ditong travel. Meron ditong patungo sa'yo. Kung isa ka man single, itong tao na ito, gusto nitong i-offer yung love niya. Or pwede rin sabihin kung naghahanap ka ng trabaho, meron ditong offer na parating sa'yo. May mensahe, okay? Then, na-feel ko dito sa pagtapos ng taon, may paglago. Magiging kang masaya. May paglago na kung saan, idudulot mo to ng kagalakan, kasiyahan. Then, na-feel ko din dito na meron ditong bagong magmamahal. Yung iba sa inyo, meron ditong parating. Akong nakikita na kung saan klaro ang kanyang isipan, klaro ang kanyang adhikain sa'yo, then, papunta talaga to sa'yo, okay? Pwedeng sabihin na seaman to, or pwede rin sabihin travel. Nagta-travel siya. More on kung saan nakakapunta sa iba't ibang bansa. Ganun. Ganito yung na-feel ko. Pwedeng foreigner to, or pwede rin namang makilala mo lang to on travel. Ito lang na-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung parating sa'yo, okay? Sa love life mo.
Give me the message for Leo. Ano yung naghihintay? Ay, sorry, wait lang. Ayusin ko. Nagkamali ako ng balasa. Tama ba? Ayan, okay. Give me the message for Leo sa love life niya. Ano yung naghihintay sa love life niya? Cupid, okay, meron talagang parating sa'yo. Meron ditong nararamdaman ko na hindi mo to aasahan na darating to sa buhay mo. Give me more information. Meron ditong telepathy. Nafe-feel ko, no, na meron ditong parating na kung saan, mararamdaman mong parang kang tinamaan ni Cupido, na meron tong soul connection. Kumbaga, masasense mo siya, masasense ka niya, parang may something, may intense sa connection na ito, okay? Kasi itong tao na ito, parang kinakausap ka niya by telepathy, then nararamdaman mo siya, okay? Ito na yung nakikita ko. Give me more information. So, itong kumawala. Meron ditong synchronicity. So, ibig sabihin may dalawang beses na meron ditong close soul connection, harmoniously synchronized. So, lumabas ang synchronicity. So, ibig sabihin, meron ditong soul, divine soul counterpart na parating talaga sa'yo. Na kung saan, Cupid, i-guide ka sa tao na ito. Ito na napipil ko. Then, masasabi mong blessed ka sa connection na to. Kasi, lumabas dito yung Ten of Cups. So, ibig sabihin, meron ditong parating talaga na magmamahal ng totoo sa'yo. Na ipagkakalob sa'yo ni God. Kumbaga, ito na yung divine soul counterpart mo na mararamdaman mong super blessed ka sa connection na to. Meron ditong labyrinth. So, ibig sabihin, tapos na yung mga experience mo, yung mga masasakit na naranasan mo sa larangan ng pag-ibig. Kumbaga na marami ka mang unos na pinagdaanan sa past relationship mo, nalampasan mo to. Ito lang nafe-feel ko. Tapos na yung mga masasakit na karanasan mo. At ito na yung magbubukas ng panibagong magmamahal sa'yo. Meron ka dito na trust. Magtiwala ka kasi ipagkakalob to ni God. Then dito, universe. Sinasabihan ka dito na ginaguide ka ni universe. Kumbaga, magtiwala ka sa process niya. Huwag ka masyadong magmadali. Kasi, once na nagtitiwala ka sa process niya, siya na yung bahala. Siya na yung kikilos sa love life mo. Siya na yung kikilos sa buhay mo. Kasi nananalig ka sa kanya. May pagtitiwala ka sa kanya. Once na nagtitiwala ka sa kanya, mas marami kang blessing na marireceive mula sa kanya. Kasi, may pagtitiwala ka sa kanya. Okay? Ito na yung nakikita ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.